Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at manonood. Ako po ang inyong lingkod, Police Captain Cherry Vicente, at ito ang pulis at komunidad. Sa ngalan po ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., sa Direktor po ng Directorate for Police Community Relations, Police Major General Roderick Augustus Alba, at ng Police Community Affairs and Development Group na si Police Brigadier General Vina Guzman. Magandang araw po sa ating lahat. Sa programang ito, ating pinagtitibay ang ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon, inspirasyon at mga programang nakakatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng ating komunidad. Ngayong araw, tatalakayin natin ng isang napakahalagang usapin na patuloy na kinakaharap ng ating bansa, ang paglaban sa iligal na droga at ang mahalagang papel ng mga non-government organizations sa pagsusulong ng isang ligtas at drug-free na pamayanan. Makakasama natin ngayon walang iba kundi si Miss Olga Maborang. Ma'am, good morning po. Ang President ng National Anti-Narcotics International Assistance Group Incorporated, o NARYAG, isang PNP-accredited non-government organization na katuwang ng Philippine National Police sa mga programa kontra iligal na droga. Ma'am, magandang araw po muli at maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo at pagdalo sa aming programa. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapanood ng programang Pulis at Komunidad. Isa pong karangalan na ako po ay maimbitahan sa programang ito. Yes, ma'am, welcome muli at we are very honored po na makasama po namin ang National President po ng NARYAG. Ma'am, bago po tayo magsimula, maaari po ba muna kayong magpakilala o sabihin po yung mga konting background po natin about dito po for being the President of the NARYAG and ano po ba tayo kapag hindi tayo yung Presidente ng NARYAG? Ako po si Olga Alvarez Maborang, kasalukuyan nagsisilbi bilang National President ng Anti-Narcotics International Assistance Group, NARYAG. Yes, ma'am. Ma'am, itong NARYAG po, ano po ang mga pangunahing mission or layunin po nito? Ang NARYAG po ay isang PNP-accredited non-government organization na itinatag upang tumulong sa kampanya laban sa iligal na droga at iba pang suliraning panglipunan. Ang aming misyon at makapagbigay ng edukasyon, kamalayan at suporta sa komunidad upang makabuo ng isang ligtas, maayos at protektibong lipunan. Layunin din po naming mapaigting ang pakikilahok ng mga mamamayan sa mga programang pangkaunlaran at pangkapayapaan. Yes, ma'am. Ang dami po ng mga activities po natin na kung saan natin binibigyan natin pahalaga ang ating mamamayan at ma-improve po ang kanilang pamumuhay. Though nakafocus po tayo sa mga anti-illegal activities na makakasuporta sa mga naging biktima nito. Kaya naman po, ma'am, congratulations. Mabati ko po, ma'am, si Ma'am Olga. Naging recipients po ng mga iba't ibang awards po from different PNP units po. Kamakailan, ma'am, ano po yung ating naging award po? Sa dito po sa NGO TV award po. Humanitarian service po. Humanitarian service po. Yes po. Congratulations, ma'am. Dahil, ma'am, sa mga pagkilala na ibigay po ng mga iba't ibang organisasyon din sa atin dahil sa ating mga magagandang accomplishments, ano naman po yung naibigay na suporta ng NARYAG po when it comes to anti-illegal drug campaign po? Sinusuportahan po namin ang mga kampanya sa pamamagitan ng anti-drug awareness seminar at pakikipag-ugnayan sa mga paaralan, barangay at ibang sektor. Naniniwala po kami na ang edukasyon at tamang impormasyon ng pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkakalulong ng illegal na droga. Yes, ma'am. Ano po, ang laki po ng ginagampanang papel ng NARYAG kasi kanina po nabanggit ninyo, nandyan ang paaralan, ang PNP,
ang magulang, ay yung mga supporters po behind for those person who use drugs po, na tinitingnan nyo po yung yung kanilang support system na tinutulungan nyo din po, Kaya, kailan po ito naitatag dahil sa lawak po at sa parang well-assessed po or talagang napag-aralan ninyo yung kung paano po yung pagbibigay ng suporta sa ating mga PWDs na tinatawag po or person who use drugs. Doon po yung suporta po ng ating NARYAG. So ma'am, kailan po naitatag ng NARYAG ang organisasyon at paano po ito nabuo? Ano po ang naging inspirasyon po ninyo? Ito po. Tinatag po ang NARYAG noong 1992 sa pangunguna ng yumaong founder na si Madam Lydia M. Alvarez. Ang inspirasyon po sa pagbuo nito ay ang hangaring makatulong sa pamahalaan at sa mga komunidad sa paglaban sa lumalalang problema ng illegal na droga at kriminalidad sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng mamamayan. So talaga pong makikita po doon yung paglaban po talaga, hindi lang po para sa PNP, hindi lang po para sa mga NGOs. Talagang this is a collaborative efforts po na kung saan kayo po ay nagiging tulay. Nandito po ang PNP at inilalapit niyo po ang PNP sa komunidad. Gayon din po si barangay po. So, tulong-tulong po. Kitang-kita po natin kung ano po yung naging inspirasyon po ninyo upang palawigin ang natutulungan ng NARYAG. Kaya naman ma'am, sa dami po ng ating mga nabanggit na activities at kung paano nating iniisa-isa yung bawat sektor po ng lipunan, ano po yung mga naging pangunahing programa at proyekto po ng organisasyon natin para mapagsama-sama itong mga efforts na ito? Marami pong programa ang NARYAG. Kabilang na ang Anti-Drug Awareness and Prevention Seminar, Brigada Eskwela, Feeding Program, Relief Operation, Medical Mission, Environmental Activities, tulad ng tree planting at clean up drive. Sa sports naman po, meron po kaming sports development program gaya ng basketball, volleyball, fun run at ibang sport event para sa kabataan. So, International Sport Fellowship activities para sa mga miyembro ng NARYAG na nasa iba't ibang bansa upang mapanatili ang pagkakaisa, disiplina at health lifestyle. Yes po. Sa dami ng activities po ninyo, paano niyo po na-organize to at paano po ninyo napagsasama-sama ang barangay, yung PNP, yung mga teachers at yung mga kabataan sa mga activities na ito? Ma'am, nagkakaroon po kami ng mga ganyan na programas dahil din po sa mga miyembro ng bawat chapter. So sila po ang nagiging tulay para makatulong sa bawat lugar na nangangailangan. Yes po. Sa pag-oorganisa po, sino-sino po yung ginagawa nating mga experts po na magtotalk po para sa kabataan, and even po yung sa mga sports clinic po na ginagawa natin, especially itong summer po, na nandyan din po kayo nagbigay ng mga palaro po na naging party po kayo. So paano nyo po inorganisa ang mga ganitong activities? Dahil po, kung makikita po ninyo, malaki po ang kanilang mga ino-organize, hindi lamang sa eskwelahan. Pag nasa eskwelahan, kasi isa po ako sa mga nakakasama sa activities nyo before. Yes, I-organize ko yung part sa PNP. Pagbaba po namin, nandun na po sila barangay, nakaready na po ang venue, nandun na po sila teachers, nandun din po ang mga parents. So, paano po yun na nabubuo? Sa tulong po ng mga chapter director namin, sila po ang nakikipag-coordinate sa mga bawat lugar. Sila po ang nakikipag-usap at kung ano po ang mga kailangan. At sila naman po ang magsasabi sa akin kung ano po yung dapat na ibigay sa kanila at mga kailangan na hinihiling bawat lugar. Yes po. Pag sinabi pong hinihiling, may kaakibat na expenses po yan. So, Yes, meron po ba kayong monthly dues or meron din po ba kayo nag-sponsor sa inyo? Paano po natin na pagsasama-sama yung tulong po na ibinibigay natin sa isang lugar na nangangailangan? Usually po pala, para po sa kaalamanan po ng ating manunood, ang pagbibigay po ng benepisyo ng NARYAG, chinecheck din po nila kung affected ba yung lugar ng Yes po. drugs, slightly ba, or talagang talamak ang droga doon. From that po, doon po sila nagka-craft ng kanilang mga ibibigay na suporta or benepisyo po sa isang lugar.
So, para po kung sino man po yung hihingi ng tulong po, kay dun po sa Nariag, lalapitin lang po natin si Ma'am Maborang at yung chapter po nila ang mag-organize sa inyong lugar. Yes po. Ma'am, sa mga nabanggit ko po at na-share ko po with you po nung nasa ground po tayo, at do alam ko po kung sino yung mga beneficiaries natin, maaari nyo rin po bang i-share kung sino-sino po yung mga beneficiaries sa mga programa natin? Yes po. Ang pangunahing benepisyaryo ng aming mga programa ay ang mga kabataan, mag-aaral, magulang, senior citizens, person with disabilities, at mga komunidad na nangangailangan ng suporta. Kasama din po dito ang mga overseas Filipino workers at sa kanilang pamilya. Yes, ma'am. Nabanggit niyo po, isa po sa mga beneficiaries po niyo, yung mga overseas Filipino workers. Paano po niyo po kinikater yung needs po ng ating mga overseas Filipino workers po? May activities po ba tayo internationally? Paano po natin to in-organize? Ma'am, meron po kasi kami mga chapter, di ba, sa ibang bansa. So, Yes, yung ma'am. pamilya nila minsan may mga problema din sila na hindi nila minsan nasusubaybayan yung mga anak nila na nanliligaw din ng landas. So, yung po mga yon ay humihingi rin sa amin ng lumalapit din po sa atin para kung ano yung pwede maitulong sa anak nila. So, Yes sa tulong po. din po ng PNP, kami po ay lumalapit din sa kanila para kung ano yung magandang ibigay na tulong sa bawat pamilya ng mga kailangan ng membro. Yes po. Nabanggit po ni ma'am, I am also a witness po kung paano po nagkakandak ng seminars po for the parents na nasa ibang bansa. Ini-invite po nila ang ating mga PNP speakers po to give support po dun sa mga parents po na nasa ibang bansa. Nagkakandak po sila ng Zoom. Kasi po ang pagiging biktima sa illegal na droga, tama po ba ma'am? Hindi Yes, lang mismo yung victim po, even yung support po. Kasi itong mga biktima po ng illegal na droga, talagang they need full support from the family, and minsan yung nagbibigay ng suporta, nadidrain din sila. Yes So po. dito po pumapasok yung mga seminars ng Nariag and Yes counseling po, po. nagkakaroon ng kaalaman. Yes po. So pagbibigay po ng kaalamanan, humahaba po yung PC or yung nagiging mas inspirado po sila na matulungan ang kanilang kamag-anak o ang kanilang anak na maalis sa ganong sitwasyon. So yung counseling, yung education po sa parents na ibibigay ng Nariag through the speakers po coming from PNP and health workers Yes po. po. Tama po. Tama po. Ma'am, atong mga ganitong mahalagang partisipasyon po ng NGO laban sa kontra illegal na droga, paano po natin to pinapakita yung significance po nila? Kasi minsan kahit na tayo nagbababa ng mga ganitong mga programa, mahirap pa rin natin silang makuha kasi nga ang iba nahihiya nilang ipaalam na sila ay biktima nito. Ano pong kahalagahan nito? Ay, ito po. Napakahalaga po ang mga NGO dahil sila ang katuwang ng PNP upang makapaghatid ng edukasyon, community outreach program, health and lifestyle seminar upang mailayo ang mga kabataan at kung sino mang maaaring maging biktima ng masabang epekto ng illegal na droga. Kami po sa Nariag ay kapartner ng komunidad at PNP upang magbigay pag-asa sa mga naliligaw ng landas. Yes po, totoo. Totoo po yan. Ang laki po ng ginagampanan nating papel po. Sa dami po ng NGOs din na nakakaharap ko, etong anti-narcotics po yung Nariag, talagang hindi lamang sila nagbibigay ng di lang sila nagpapabigay ng food feeding or drug awareness. Pinaka-importante pong nakikita natin dito yung support po at pagbisita po sa Yes kanila at nagkakaroon ng dialogue. At ang challenge po dito, syempre, yung mga health workers po natin, PNP and barangay, na nagtutulungan, na pagsasama-sama niyo po sila to give education and support po, morally po. Yes. And yung even din po yung mga gastusin sa eskwela, mga PWODs po natin na nawalan ng pag-asa at nais gusto bumalik sa eskwelahan, talaga pong inaaral po natin yung kanilang background at talagang tinutulungan nyo rin po sila when it comes to education, sumusuporta din Sa po abot ng tayo. makakaya ng Nariag. Yes po. Kaya po, internationally po ito, may mga support din po coming from our Yes OFW po. Ayun po ang pinakamalaga at importante po sa aming grupo
ang mga miyembro po na nandiyan na lagi nakasuporta sa Nariag. Dahil sa tulong po nila, ay nagagawa po namin ng isang community outreach program dahil po sa financial na ibinibigay nila. Yes po, maraming salamat po sa ating mga Naryag OFWs na nakasuporta po sa mga ganitong programa natin. Talaga nga po ang pagharap po sa problema sa illegal na droga ay talagang hindi dapat hihinto hanggat merong mga vulnerable po na kabataan, talagang magkakaroon sila ng tawag dito, magiging bukas yung mga ganitong nakakatakot na sitwasyon na kung saan sila ay may involved sa illegal na droga. Kaya maganda po na ang education po, ang awareness po, ay pinapahatid din po natin sa eskwelahan. Hindi po, hindi lang po sa ibang bansa na nanggagaling yung mga financial na, kundi lahat po nang nandito rin sa Pilipinas ay talaga nagtutulong-tulong at nagsasama-sama. Yes po. Talaga pong ang pagbibigay ng tulong talaga ay nanggagaling sa puso natin. Medyo curious lang po ako, bakit po anti-narcotics po ang ipinangalang natin sa Naryag? Kasi po ma'am, dahil tatlo lang po kasi ang advocacy ng Nariag eh. Ayan nga po sa anti-drugs, community service, and brotherhood. Yes, so naging anti-narcotics siya dahil pinaamnad na rin po natin yan. Dahil alam nyo naman, ang salitang narcom ay hindi biro. So hindi po natin siya pwedeng gamitin. Yes, so po. more on community service naman po totally ang Nariag. Yes po. Nabanggit po niyo yung kanina kaya naging narcotics. Before kasi may anti-narcotics unit po sa PNP. Yes po. And nabuo yung grupo ninyo because of the anti-narcotics unit Dito sa loob ng Krame. sa loob ng Krame para magbigay po ng suporta sa mga naliligaw po ng landas. Yes. Katulad nga po yung mga gumagamit ng illegal na droga kung saan ninyo tinutulungan silang makaparehab sila. So from the PNP Anti-Narcotics Unit, doon po nabuo yung pangalan. Tama po ba? Kaya ngayon po pinapa-amend para mas maging friendly and po siya, katanggap-tanggap po sa kung hindi naman magiging mas magandang pakinggan. At hindi nakakatakot pag sinabi kasi anti-narcotics, parang iba ang dating. Yes ma'am, totoo po yan. Pero ang binibigay na suporta doon po sa reintegration po ng ating PWOD sa community, po, sa and community po. yung support po. Totoo. So baka kasi magkaroon po ng negative notion. Pero na po sila for amendment ng pangalan. Pero in honor po yun, nung nagbuo po ng kanilang organization, walang iba kung hindi sino po si Madam Lydia Alvarez po. And yung si Sir... Police Major Cesar Elistano po. Yung po, kasi within the anti-narcotics unit, nakitaan siguro po that time na itong mga nabibiktima ng illegal na droga, nasasangkot doon sa violation sa batas, nakakitaan nila ng pag-asa na they should be reintegrated sa community, kaya nabuo ito pong narcotics. To give hope po para dun sa mga naligaw ng landas. Kasi hindi natin alam na yung mga anak natin, mga kamag-anak natin, nagiging na pala sila. Nalululong na po sila sa masamang nagiging biktima na sila. So yun po ang ginagawa natin para makaiwas naman sila sa Yes po. So napaka-noble po at napakaganda ng layunin ng ng Naryag. Yun lang, they give honor po dun sa mga bumuo ng konsepto nito at yung magiging advocacy nila. So sa ikot ng panahon, sa evolution, nakita nila na they should give better name po. Pero kung titignan nyo, napakaganda po ng advocacy ng Nariag kasi nandoon nga po sila sa support and reintegration of the PWODs in the community. Ma'am, paano po naman yung isinasagawa itong, though nabanggit yun na po kanina kung paano kayo nagsasagawa ng mga activities, paano naman po itong anti-drug education awareness campaign? So kayo rin po ba ang nagtuturo or nag-invite po tayo? Nagsasagawa po kami ng mga seminar, school visit sa barangay forum, social media campaign at community dialogues at nakikipagtulungan din kami sa PNP, LGU at iba pang ahensya upang mas mapalawak ang aming programa upang makatulong sa biktima ng illegal na droga.
So ma'am, hindi lang naman po tayo dun sa na victim po ng illegal na droga or dun sa support system po ng Yes mga po. POWs natin. So aside from nakafocus po tayo dun sa mga nagiging biktima po ng illegal drugs, tumutulong pa rin po tayo even hindi sila victim. Kasi nga sabi Yes nyo, doon po. po kayo sa prevention. Yes. So sa side po ng prevention, kapag mga out of school youth po, you are giving also activities to them. Provided nga po na meron pong nag-endorse at mabibigyan nyo po ng tulong Yes, po. ma'am. Kaya po, natutuwa po ako. Ngayon ko mas nauunawaan kung ano yung Naryag. So, pagka sinabi kasing Naryag, akala outreach program lang. So, bawat activity po pala ay inaaral para po makaiwas ang ating kabataan sa illegal na droga. At yung mga naging biktima nito ay tinutulungan nyo pong makalayo at makabalik po sa komunidad upang maging produktibo po ang buhay. Ma'am, paano po nakakatulong ang Naryag? Though na-mention na natin kanina yung prevention, ano naman po yung intervention natin sa paglaban sa illegal na droga? So, nakatuon po kami, ma'am, sa prevention sa pamamagitan ng sports development at community engagement sa pagbibigay ng positibong kaisipan sa mga kabataan at isa sa pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagpasok nila sa bisyo at illegal na gawain. Actually, ma'am, nag-uumpisa rin yan, ma'am, sa mga member namin eh. Bago sila maging membro na Naryag, bago sila makahawak ng certificate o ID, eh nagsiseminar po muna sila regarding diyan sa illegal drugs para sila po mismo malaman nila kung ano yung mga hindi dapat gawain na para i-guide ang mga anak nila. Ay, yes po, para malaman din kung anong maibibigay Yes, na intervention program. Sa mga interventions sa po na to, kapag yung kabataan or sino mang individual ang na-involve, ayun na po yung intervention ninyo kung saan nagkakaroon po ng dialogue. Yes, ano po. ma'am. At the same time, binibigyan nyo po sila ng pangkabuhayan. Yes, ma'am. Yan po yung naikwento po kasi Opo. kanina ni ma'am na once na yung victim lumabas na po sa rehabilitation, naka-follow up po sila at binibigyan po ng kabuhayan tulad halimbawa ng ano, mama? Tulad ng yung mga kung mga babae sila, dati ang trabaho nila ay manikurista, so nagbibigay kami ng isang set para panimula nila. Kung sila naman ay karpintero, so nagdo-donate kami ng lagari, martilyo, may pako pa minsan, Yes po. para panimula nila na umpisahan nila. Kahit sa kapitbahay nila, umpisahan nila yung gawain ganun. At least kumikita sila. Hindi nakukuha na, hindi na naiisip na yung babalikan yung dating gawain. Yes po. So nagbibigay din po tayo ng kabuhayan sa kanila. So pamula sa pagsasalba niyo po sa kanila sa pagkagumon po sa illegal na droga, sa paggamit ng illegal na droga, doon po tayo sa treatment kung saan tumutulong din po tayo sa rehabilitation. And paglabas po, siya rin po ang tulong na ibinibigay ninyo na makabalik sila sa komunidad nang wala po bang halong takot sa kanilang sarili. Binibigyan niyo po silang kumpiyansa sa Yes, ma'am. tuloy-tuloy po na education at the same time po mabigyan ng kabuhayan. So talaga pong pag sinabi po nating Naryag, kompleto po from the start na nire-rescue po sila or magugumon sila or magiging biktima sila, nandun na po. Kasama po ninyo ang PNP po upang ma-prevent po ang mga ganitong klase ng though consider na po itong sakit, ito pong paggamit ng illegal na droga. Yes. So, before pa sila ma-involve o magkaroon ng ganitong sakit, talagang nandito na po ang Naryag, katuwang ang PNP upang magbigay ng awareness. And kung talagang hindi napigilan at hindi siya, kumbaga na-involved na talaga, nandyan rin pa rin ang pagtulong po sa pamamagitan ng pag-reintegrate sa ating pamayanan. Paano po ang naging pakikipagtulungan ng Naryag sa Philippine National Police? Matagal na pong katuang ng Naryag ang Philippine National Police sa pamamagitan po na pagpapasagawa ng mga anti-drugs campaign, peace and order, activity, community outreach program, at iba pang proyekto na naglalayong mapanatili ang kaligtasan ng mamamayan. Ang pakikipagtulungan po ng PNP at NGO ay nagpapalakas ng tiwala ng mamamayan. Nagiging mas bukas ang komunikasyon, mas mabilis ang koordinasyon,
at mas nagiging epektibo ang pagtutupad ng mga programang pangkomunidad. Ano po ang mga pangunahing accomplishments natin? Though nabati ko na po kayo kanina, congratulations po uli. Thank you Ibig po. pong sabihin, napakalaki na po at napakalawak na po ng NARYAG at na-recognize na po kayo ng NGO TV. Ano po yung NGO TV, ma'am? Ayan po yung pinagsasama-samang mga non-government organization na talagang binibigyan nila ng halaga ang mga non-government organization na mga volunteer, na samahan na volunteer, na talagang walang halong hinihinging kapalit ang pagtulong nila. So yan po yung ginagawa ng NGO TV. Na-appreciate po nila kung ano po yung ginagawa ng mga NGO. So malaking karangalan po sa amin na kami po ay mabigyan nila ng pansin. Yes po. Kayo naman, ma'am, na-inspire niyo po ang ating mga kabataan na siyang naging simula nila upang mangarap pong muli at maging successful sa buhay. Ano naman po ang pinaka nakakapagbigay ng inspirasyon sa inyo? Aside, ma'am, dun sa natulungan niyo na sila. Yes, So, asa naman po yung nanggagaling yung motivation po natin? Ang makita po ang mga pagbabago sa buhay ng mga tao at ang patuloy na paglaki ng organisasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at maging sa ibang bansa ay isang malaking inspirasyon para sa amin. Sino nga ba naman ang hindi ma-inspired na makita mo na from nawalan ng pag-asa sa punong-puno ng pag-asa na siya rin doon na rin kayo kumukuha ng support coming Yes, from them. Yung mga naging biktima na siyang nagbibigay ngayon na rin ng suporta sa inyo at nagbibigay ng testimonya kung paano sila nakakawala sa ganong sitwasyon. Yes, ma'am. And because of your help, ma'am, di po ba? So, paano nyo po hinihikayat ang mga kabataan upang makilahok laban sa illegal na droga at iwasan ang mga ganitong uri ng bisyo? Hinihikayat po namin sila sa pamamagitan ng volunteer activities, social media engagement, na magbibigay sa kanila ng positibong alternatibo sa bisyo tulad ng magbola, huwag magdroga. Yes po, ano po yung magbola, wag magdroga? So doon po pumapasok yung mga sports. Yes So po. imbes na magbisyo sila, pwede silang sumali sa mga programa ng barangay na basketball, volleyball, o kung ano man yung sports na pwede nilang pasukan at doon sila maging aktibo. Yes po, kaya po Maiba naman ng landas. Yes po. Kaya po pala sa mga activities natin before sa ground, may dala po kayong bola at saka yung ring ng basketball na Yes siyang po. dinodonate po natin sa barangay. Para nang sa ganun po, lahat ng kabataan, maengganyo po na mag-engage na lamang sa sports. So ma'am, sa lahat-lahat ng mga achievements na po na ito, ano po yung nais nyong ibahagi na mensahe para sa ating mga kabataan? Naniniwala po ako sa inyong kakayanan. Pangalagaan ang inyong kalusugan at gamitin ang inyong talento para sa ikabubuti ng inyong sarili, pamilya at komunidad. Yes po. Ano naman pong nais ninyong ibigay na mensahe para sa mga magulang na nagdadaan sa ganitong klase ng problema? Maglaan po tayo ng oras sa ating mga anak. Makinig sa kanilang mga suliranin at maging mabuting halimbawa upang gabayan sila sa tamang landas. Ma'am, napakaganda po ng ating naging usapan ngayon po, ano? Sa mga ganito pong klaseng mga programa, talaga pong napagsasama-sama po natin yung iba't ibang unit po ng gobyerno kung saan tayo nagtutulungan. Though nais ko pa pong makipagkwentuhan po, baka nais nyo na pong magbigay muna ng mensahe sa ating mga kapulisan, sa mga kaguruan at mga nakasama natin sa mga proyekto natin. Okay. Ang laban kontra illegal na droga ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, disiplina at malasakit sa kapwa, makakamit natin ang isang ligtas, mapayapa at positibong bansa.
O ma'am, maraming salamat ma'am sa inyong mensahe. Talagang sa pamamagitan po ng organization ninyo, talagang nakikita na natin yung bayanihan na sinatawag Yes, po. natin. Kasi lahat ng sektor ng gobyerno, kasama niyo po para sa advocasy-yang ito. Ano po ang mga susunod nating programa at proyekto na ating paabangan sa publiko? Patuloy po naming palalawakin ang aming anti-drug awareness campaign, sports development activities, environmental project, at ang aming international and local chapter activities upang mas marami pang mamamayan ang aming maabot at matulungan. Ma'am, baka may gusto po tayong pasalamatan or i-promote po para sa mga susunod nating activities. Magkakaroon po ng Pandan for Health, Run for Awareness, Run for a Better Tomorrow, Run for a Cause sa June 28, 2026, 7 a.m. sa Macau. At June 14, 2026 Sunday, ito po ay pamanang lahi ng 128 Philippines Independence Day. So magkakaroon din po ng gift giving sa Calamba, Laguna this June. 150 na mga bata ang bibigyan ng ngiti ng Nariag family. At nagpapasalamat din po ako sa lahat ng officer and members ng Nariag na walang sawang nagbibigay suporta, oras sa grupo. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung wala po kayo, wala din po ang lahat ng ito. Yes, ma'am. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa amin dito sa Pulis at Komunidad at naipakilala po natin ang ating NGO na kung saan ang advokasya ay laban po sa illegal na droga. Naririto po ang Nariag po upang makatulong po sa ating sa mga pamilyang nagdaranas ng mga ganitong experiences at dun sa mga kabataan na hindi pa man na-open ang kanilang kaisipan sa mga ganitong gawain, nandoon na yung kanilang drug awareness na activities po. So, hindi lamang itong pang-eskwela, kundi kasama po ang magulang at kabaranggayan po para sa sama-samang paglaban sa illegal na droga. Ma'am, maraming salamat pong muli kay Ma'am Olga Maborang po, ang National President ng Anti-Narcotics International Assistance Incorporated, sa pagbabahagi ng mga programa, advokasya at mga hakbang upang makabuo ng isang ligtas at mapayapang komunidad. Mga kababayan, ang laban sa illegal na droga ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan o ng kapulisan. Ito ay isang tungkuling dapat nating pagtulungan bilang isang komunidad sa pamamagitan ng pagkakaisa, tamang impormasyon, at aktibong pakikilahok ng bawat isa, makakamit natin ng isang mas ligtas at mas maunlad na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Muli, ako po si Police Captain Cherry Vicente at ito ang inyong programang Pulis at Komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.